Dear Miss Kay, hindi ko akalain na darating ako sa puntong lalayo ako sa pamilya ko, sa asawa kong si Ricky at sa dalawa kong anak. Nagpasya kasi akong mga ibang bansa bilang isang caregiver. Pero hindi ko sukat akalain, Miss Kay, na sa pag-alis ko, doon mangyayari ang isang bagay na sa TV ko lamang madalas napapanood. Dahil sa paglipas ng panahon, nalaman ko na nagkaroon ng relasyon ang asawa ko at ang nanay ko. Ito po ang aking OFW confession. Naway samahan niyo kung pakinggan ang istoryang ibabahagi ko sa programang ito. At mabigyan na rin ninyo ko ng payo. Noong araw nang alis ko papuntang abroad, mahigpit akong yakap ng mga anak ko. Si Ricky pilit na tinatago ang lungkot sa ngiti. At si Mama Ludi, hawak-hawak ang kamay ko habang nakatingin sa akin na may halong kaba at pag-aalala. Anak, huwag mong intindihin dito. Ako nang bahala sa mga bata, pati na rin sa asawa mo. Aalagaan ko sila. Sabi niya habang nasa airport kami. Tumango ako at pinilit ngumiti. Ma, malaking utang na loob ko to sa inyo. Ikaw lamang ang pinagkakatiwalaan ko. Anak kita, pamilya mo sila. Natural lamang na tulungan kita. Sagot niya sabay yakap sa akin. Si Ricky naman ay tahimik lang. Hawak-hawak ang mga gamit ko. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang takot, lungkot at pag-aalala. Maganda ang trabaho ko bilang caregiver abroad, pero alam kong hindi ito madali. Alam kong mawawala ako sa piling nila ng matagal. Niyakap ko ng mahigpit si Ricky bago ko umalis. Alagaan mong mga bata, pati na rin ang sarili mo ha. Oo naman, bulong niya sa tenga ko. Huwag mo na kaming intindihin masyado. Ang importante ikaw, mag-iingat ka dun, mag-ipon ka. Ako nang bahala dito. Habang papalayo ako, parang pinupunit ang dibdib ko. Hindi ko alam kung kailan ko ulit mararamdaman ang init ng yakap nila. Pagdating ko sa abroad, mabilis akong nasanay sa trabaho. Mahirap, oo, lalo na't ibang kultura, ibang oras at lagi kang pagod. Pero tuwing naiisip ko ang mga anak ko, gumagaan ang pakiramdam ko. Araw-araw akong nagvi-video call. Si Mama ang madalas kong nakakausap dahil siya ang madalas na nasa bahay. Ang asawa ko kasi ay madalas pagod, kaya minsan ay late na akong sumasagot. Ma, kumusta ang mga bata? Tanong ko noon habang break time ako. Abay maayos naman sila, pasaway pa rin ayaw matulog ng maaga. Pero okay naman, si Ricky ayun kagagaling lang sa trabaho. Nagluto na rin ako ng paborito niyang adobo. Kwento ni Mama. Napangiti ako. Salamat talaga Ma. Buti na lang talaga nandyan ka. Anak, hindi ko naman papabayaan ang pamilya mo. Ako nang bahala sa kanila. Ang importante, magtrabaho ka ng maayos dyan para sa inyo. Sa totoo lang, Miss Kay, napakaganda ni Mama. Mistisa. Maaga rin kasi siyang nabuntis. Sa akin kaya't maganda pa rin ang kurbada ng katawan niya. 17 siya noon nung ipagbuntis niya ako. Kaya nga minsan o madalas mapagkamalan kaming magkapatid lamang. Tuwing nakakausap ko sila gumagaan ang loob ko. Pinagkatiwala ko sa nanay ko ang lahat. Alam ko kasi na wala siyang ibang iniisip kundi ang kapakanan ng pamilya ko. Pero nagkamali ako. Dahil nung 1 taon na ako sa abroad, napansin kong mas madalas na si Mama ang sumasagot ng video call. Minsan kapag gabi, hindi ko na makausap ang asawa ko. Nasaan nga pala si Ricky, Ma? Tanong ko minsan nung tumawag ako. Ay, naku, tulog na anak. Pagod daw sa trabaho. Ako na lang ang kausapin mo. Sagot niya sabay tawa. Tanggap ko yun. Alam kong mahirap din talaga ang buhay sa Pilipinas. Siya ang naiwan kasama ang mga bata. Pero may pagkakataon na parang may kakaiba akong nararamdaman. Alam niyo yun, yung instinct ng isang babae. Hindi ko alam kung dahil ba sa homesickness o simpleng kaba lang.
Isang gabi, habang naka-break time ako, tumawag ako ng biglaan. 10:00 noon ng gabi sa Pinas. Hello ma, kumusta kayo dyan? Tanong ko. Oh, anak. Eto ayos lang. Sagot ni mama. Madilim sa background. Bakit ang dilim naman dyan? Nasaan ka? Dito ako sa sala. Tulog na kasi yung mga bata eh. At ang asawa mo nandun na sa kwarto. Sabi niya sabay iwas. Para bang nagmamadali siyang tapusin ang tawag. Okay ka lang ba? Tanong ko na parang kinakabahan ako. Oo naman anak. Inaantok na ako kasi eh. Sige na ha. Bukas na lang ulit tayo mag-usap. Sabi niya. Bumigat ang dibdib ko pagkatapos ng tawag na yon. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil hindi ko sila nakikita. Siguro dahil malayo ako. Noong una, madalas pa rin akong makatanggap ng mga message kay Ricky. Mga simpleng, ingat ka, miss ka na namin ng mga bata, o mga litrato nila. Pero habang tumatagal, para bang lumalayo siya. Hindi ko na gaanong maramdaman ang lambing na dati kong nakukuha. Bahal, okay ka lang ba? Minsang text ko sa kanya. Pagod lang, maaga pang pasok bukas eh. Bakery niyang sagot. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nag-iisip ng kung ano-ano. Pero alam ng puso ko kapag may nagbabago. Alam ko, may babae siya. Si mama naman palaging masigla kapag kausap ko. Pero minsan, nahuhuli ko siyang parang hindi komportable kapag nababanggit ko ang asawa ko. Kumusta si Ricky dyan ma? Hindi ba siya nahihirapan? Baka may napapansin ka sa kanya. Tanong ko minsan. Wala naman akong napapansin anak. Maayos kami dito. Maayos ang mga anak mo, ang asawa mo. Ako nang bahala sa kanya. Huwag mo nang problemahin yan, okay? Sagot niya. Sasabihin ko kung may problema. Ako nang bahala sa kanya? Nasabi ko sa sarili ko. Hindi ko alam kung bakit nanindig ang balahibo ko nang marinig ko yun. Simple lang naman ang sinabi niya, pero bakit iba ang dating sa akin? Dumaan pa ang mga araw miski na pare-pareho lang ang takbo ng buhay ko. Trabaho, bahay ng amo, tawag sa pamilya. Sa labas okay lang ang lahat, pero sa loob ko may bumibigat. Hindi ko alam kung dahil sa layo o may kakaibang nangyayari sa bahay. Baka naman nag-overthink ka lang, Janela. Bulong ko sa sarili ko noon. Wala namang dahilan para magduda ka. Pero gabi-gabi, may kaba akong hindi maipaliwanag. May mga pagkakataon na parang gusto kong umuwi. Parang gusto kong sumilip sa bahay namin at tingnan kung totoo bang maayos ang lahat. Isang araw, may napansin akong kakaiba. Nakita ako sa isang litrato na pinadala ng anak ko. Picture ng mga bata habang kumakain. At nandun si Ricky at mama, magkatabi sa kusina. Hindi ko alam kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Parang may kung anong hindi tama sa nakikita ko, kahit wala namang masama sa litrato. Minsan nakipag-video call ako kay mama. Kumakain sila. Anong kinakain niyo? Mukhang masarap pa. Tanong ko minsan. Pinagluto ko naman ang asawa mo ng sinigang. Gusto mo padalhan kita? Biro niya. Natawa ko. Sa isip ko, habang malayo ako, parang lalo silang nagiging malapit. At ako ang unti-unting nakakaramdam ng pagiging outsider sa sarili kong pamilya. Wala pa akong matibay na dahilan. Wala akong nakikitang ebidensya. Pero may kaba. May kaba na hindi ko kayang itago. At doon ko unang tinanong ang sarili ko, hanggang saan ko kayang pagkatiwalaan ang mga iniwan ko sa bahay. Simula nang mapansin ko ang pagbabago sa mga tawag at litrato mula sa bahay, mas lalo akong naging mapagmasid. Hindi ko naman gustong magduda agad, pero hindi ko talaga mapigilan. Babae ako, asawa, anak, at alam ko ang pakiramdam kapag may kakaiba. Isang gabi, habang nakabreak ako, sinubukan kong tumawag ng biglaan. Pero ilang minuto na wala pa ring sumasagot. Tinawagan ko si Ricky. Rinig ko ang ilang ring bago niya sagutin. Pero voice call lang. Hello, malamig niyang boses. Han, bakit hindi mo sagutin yung video call? Tanong ko agad. Wala kasi ako sa kwarto. Andun si mama kasama ng mga bata.
Kakapasok ko lang sa banyo. Tsaka gabi na dito. Hindi mo ba alam? Inaantok na rin ang mga bata. Yun lang ang nasabi ko. Pero sa loob-loob ko, parang may maliit na tinig na bumubulong. Bakit ayaw niyang pindutin ang camera ng cellphone niya? Bakit parang lagi siyang may dahilan? Magpahinga ka na, dagdag pa niya. Maaga rin ang trabaho ko bukas. Kinabukasan, si mama naman ang kausap ko. Masigla siya gaya ng dati. Pero ngayon ko lang napansin, kapag tinatanong ko siya tungkol sa asawa ko, para bang umiiwas siya. Ba? Kumusta si Ricky? Tanong ko habang nakaupo sa isang bench sa labas ng bahay ng amo ko. Si Ricky? Okay naman. Palaging pagod sa trabaho. Pag-uwi niya, kakain tapos matutulog agad. Ako na nga ang gumagawa ng halos lahat dito eh. Hindi ba siya nahihirapan? Wala ka bang ibang napapansin sa kanya, ma? Sabihan mo na lang siya na wag puro trabaho. Oo naman, anak. Madalas nga kami magkakwentuhan. Para naman hindi masyadong mabigat yung mga iniisip niya. Baka kasi minsan namimiss ka na niya. Nito. Ganun ho ba? Pilit kong sagot. Basta anak. Ako nang bahala dito. Magtrabaho ko na lamang dyan ng maayos. Lumipas pa ang mga linggo habang ako ay pagod sa araw-araw na trabaho. Napapansin kong parang mas nagiging masaya ang bahay sa mga litrato. Madalas kong makita si Mama at si Ricky na magkatabi sa mesa. Madalas silang sabay maghatid sa mga bata sa school at minsan hindi ko na rin siya maramdaman sa mga tawag. Para bang hindi na ako ang sentro ng buhay ng asawa ko. Malaki ang nagbago sa kanya. Isang araw, habang nag-aayos ako ng mga gamit ng alaga ko sa abroad, biglang nagpadala ng voice message si Mama. Anak, tingnan mo tong inayos namin na garden ni Ricky dito. Ang ganda no? Nagpatulong siya sa akin na magtanim ng mga halaman. Nag-reply ako ng simpleng, wow, ang ganda nga ma. Pero pagkatapos kong isend yun, hindi ko mapigilan na maging malungkot. Hindi ko alam kung bakit ako nasasaktan, kung bakit ako nagsiselos. Hindi ko alam kung napaparinig na ba ako ano. Isang gabi, sinubukan kong tawagan si Mama. Hindi ko siya sinabihan. Pagkaring pa lang ng isa, sinagutan niya. Pero may narinig akong ibang boses. Boses ni Ricky sa malapit na para bang nasa tabi lamang niya. Ma? Sabi ko agad. O anak, bakit gising ka pa? Halatang may pagkabigla sa boses niya. Nasaan ho kayo? Tanong ko. Nasa beranda. Maulan dito ngayon, kaya nagkakape kami ni Ricky. Parang biglang nadigas ang katawan ko. Gabi na ho Mahina akong sabi. Bakit hindi pa kayo natutulog? Tulog na yung mga bata. Itong asawa mo, gustong magkape. Sinamahan ko na lang para may makausap. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. At lumipas pa nga ang mga araw, si Mamay palaging masigla kapag si Ricky na ang topic. Si Ricky, para namang nanlalamig sa akin. Ako, nasa malayo, nakatingin sa screen, pilit ngumingiti habang lumalabo ang koneksyon naming tatlo. Isang gabi nagtanong na ako, hindi bilang anak kundi bilang asawa. Kumusta kayo ni Ricky, ma? Tanong ko habang naglalakad ako noon sa tirahan ko. Tahimik lang si Mama bago sumagot. Bakit mo naman natanong yan? Tanong niya. Wala lang. Kasi parang close na kayo ngayon Sagot ko ng mahinahon. Naku anak, wag mong bigyan ng mali siya. Nasa iisang bahay kami. Normal lang na makapagpalagain kami ng loob. Pagkatapos ng tawag na yon, hindi ako mapakali. Ang puso ko parang dinudurog ng dahan-dahan. Hindi ko kayang magselos ng lantaran kasi siya yung nanay ko. Pero paano kung tamang kutob ko? Paano kung may nangyayari talaga? Gabi-gabi akong umiiyak nang walang nakakaalam. Sa trabaho, ngumingiti ako gaya ng dati. Pero sa gabi, malungkot ako. Ilang araw pa, nag-message ang asawa ko. Kumusta ka na? Ayos ka lang dyan? Huwag ka masyadong nagpapagod. Simple lang at maiksi. Wala na yung mga dating I miss you. Ingat ka lagi. Umuwi ka na. Namimiss ka na namin ng mga bata.
Ngayon, sobrang lamig na ng mga salita niya. Para bang text ng kaibigan, hindi na ng asawa. Sinagot ko lamang yun ng, oo, ikaw din. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin to kay mama nang hindi ako lalabas na nagsiselos. Hindi ko rin kayang kumprontahin si Ricky nang wala akong matibay na ebidensya. Pero isang bagay ang malinaw sa akin ngayon. Unti-unting may nabubuong hindi tama sa loob ng bahay na iniwan ko. At habang ako ay lumalaban sa malayong lugar, sila naman ay lumalapit sa isa't isa. Hindi ko alam kung mas lalayo pa ba ako o mas lumalapit na ako sa katotohanan. Araw-araw akong gumigising ng pagod, pero hindi dahil sa trabaho. Pagod ang isip ko, puno ng tanong ang utak ko, at gabi-gabi habang nakatingin ako sa kisame ng kwartong inuupahan ko sa abroad, palaging bumabalik ang tanong, may kakaiba ba talaga kina Mama at Ricky? O ako lang ang nag-iisip ng masama? Hindi ko alam. Pero isang gabi, may narinig akong hindi ko makalimutan. Mag-aalas 8 ng gabi nun sa Pilipinas. Alam kong gising pa sila. Madalas kasi ganung oras nasa beranda sila. Wala sa plano ang tawag kong yun. Hindi ko nga rin alam kung bakit ko ginawa. Nag-ring, 2, 3, 4 na beses. Pagkalimang ring, biglang bumukas ang linya. Pero hindi agad nakaharap ang kamera. Madilim ang paligid. Parang hindi pa nila napapansin na nasagot na nila ang tawag ko. Tahimik akong nakinig. At kasunod nun, narinig ko ang boses ng asawa ko. Narinig ko ang tawa ng nanay ko. Malambing. Hindi yan normal na tono niya kapag kausap ako. Para bang may kalambingan na hindi ko pa naririnig noon. Ricky, baka marinig tayo. Boses ni mama noon. Mababa at tila pabulong. Wala. Tulog na yung mga bata Sagot naman ng asawa ko. May halong tawa. Malambing, pamilyar. Pero hindi na para sa akin. Parang tumigil ang mundo ko. Parang biglang nawala ang hangin sa paligid ko. Hindi ako makapagsalita. Hindi ko alam kung magagalit ako, iiyak o manlilisik ang mata sa sakit. Mama, mahina akong sambit na halos hindi lumalabas ang boses ko. Biglang tumunog ang cellphone. Janela, boses ni mama na halatang nagulat. Nagmamadali niyang iniharap ang kamera. Nakita ko ang sala. Madilim, pero sa gilid ng frame natanaw ko ang balikat ni Ricky. Nakasando at nakaupo malapit sa nanay ko. Anak, kanina pa ba nasagot ang video mo? Pasensya na hindi ko napansin. Anya sabay pilit na tumawa. Pinagpapawisan kahit hindi naman mainit. Bakit bang dilim dyan? Tanong ko. Ay kasi tulog na yung mga anak mo. Ayaw naman namin silang magising. Nandito kami sa labas. Tahimik ako. Gusto kong magsalita pero hindi ko magawa. Anak, pagod ka siguro. Wika niya, matulog ka na. Si Ricky naman hindi man lang lumapit sa camera. Narinig ko lang siyang nagsalita sa malayo. Han, mamaya na rin tayo mag-usap ha. Kakauwi ko lang din sa trabaho. Parang may sumampal sa akin. Nananabik ako sa tawag. Sa boses nila. Naghahanap ako ng konting lambing sa mister ko, pero malamig siya. Na para bang istorbo ko para sa kanila. Ganun ba? Sige. Mahinahong sabi ko, good night. Good night. Mabilis siyang sagot at wala man lang I love you. Pagka-end ng tawag, naupo ako sa gilid ng kama. Napatingin ako sa kawalan. Yung dibdib ko, parang may granadang sumabog. Kinabukasan, parang wala lang nangyari. Si mama, tinawagan ko. Ayos naman, masigla. Si Ricky, hindi man lang nag-message. Ako, pilit kong tinatago sa sarili ko ang sakit at pagdududa. Isang gabi, hindi ko na kinaya. Kinausap ko si mama. Hello ma? O anak, kumusta? Ayos lang ho. May tatanong pala ako sa inyo. Ano yun? Bakit parang close na kayo ni Ricky? Lagi kayong magkasama? Tanong ko. Abay, natural lang yun. Magkasama kami sa iisang bubong. Ako na nga halos gumagawa ng lahat dito. Kaya si Ricky ako na rin ang madalas kausap. Kawawa naman kung walang makausap yung tao. Hindi ba parang hindi naman maganda tingnan ang pagiging malapit yung masyado?
Biglang natahimik si Mama. Para siyang natigilan sa kabilang linya. Anak, ano bang pinapahiwatig mo? Wala akong sinasabi, Ma. Janela, huwag kang ganyan. Nanay mo ko. Medyo may diin na sagot niya. Wala kang dapat pagdudahan dito. Pero may narinig akong bahagyang panginginig sa boses niya. Hindi ko man to nakikita, pero kilala ko si Mama. At sa boses pa lang, alam kong may tinatago siya. Pagkatapos ng tawag na yon, hindi na ako nakatulog pa ng maayos. Paulit-ulit kong naririnig sa utak ko yung boses nilang dalawa. Wala yun. Tulog na yung mga bata. Hindi yun usapang magbiyanan. Hindi yun usapang inosente. Kinabukasan, nagpasya akong tawagan ng asawa ko ng diretsyo. Wala lang paligoy-ligoy. Ricky, may tatanong ako. Simula ko. Ano yun? Malamig ang boses niyang sabi. Ganun na kasi to palagi nitong mga huling linggo. Bakit parang ang lapit niyo na ni Mama? Anong ibig mong sabihin? Tanong niya agad, may halong inis. Alam mo yung kagabi? Narinig ko kayo. Narinig ko kayo ni Mama. Magkasama kayo, di ba? Tahimik ng ilang segundo, hindi siya agad sumagot. Janela, huwag kang magdrama. Sagot niya sa huli. Wala ka namang narinig. Nagkakape lang kami. Magkasama lang. Hindi mo ba naiisip na baka ikaw tong napaparanoid? Paranoid? Ako pa ngayon ang may kasalanan. Ako pa ngayon ang mali. Hindi ko sinasabing may masama. Sagot ko ng mababa ang boses. Pero asawa mo ko. May karapatan naman akong magtanong, di ba? Tama na nga yung Janela. Malamig niyang putol. Ayaw kong pag-awayin pa natin yan. Ang layo-layo mo tapos ganyan pang maririnig ko sa'yo. Kung ano-ano yung mga iniisip mo. Hindi ko siya nasagot. Pinutol na niya ang tawag bago ko pa masabi ang lahat ng nasa dibdib ko. Naiwan akong tulala hawak ang cellphone habang unti-unting dumadaloy ang luha ko pababa sa pisngi ko. Gabi-gabi, lalo akong nakakaramdam ng layo sa kanya. Para bang hindi na ako bahagi ng buhay nila. Si Mama, pinagsesilosan ko. Si Ricky, para bang mas komportable nang kasama si Mama kaysa marinig ang boses ko. Hindi ko alam kung anong mas masakit, ang nasa malayo ako o ang unti-unting pakiramdam na hindi na ako asawa, kundi isang estrangherong tumatawag lang mula sa ibang bansa. Isang gabi, bago ako matulog, tumingin ako sa salamin. Maputla ako, halos walang gana. Ako tong nagpapakahirap sa abroad para sa kanila, pero pakiramdam ko, ako ngayon ang naiwan. Ako nang parang nasa labas ng larawan. At doon ko unang binitawan sa sarili ko ang mga salitang hindi ko akalaing masasabi ko. Kung may nangyayari man talaga, handa ba akong harapin yun pag uwi ko? Araw-araw akong gumigising ng mabigat ang dibdib. Habang mas pinatatagal ko ang pananatili ko dito sa abroad, pakiramdam ko mas nawawala ako sa sarili. Dati ako ang sentro ng buhay nila. Ako ang asawa, ako ang ina. Ako ang dahilan kung bakit may direksyon ang buhay naming mag-anak. Pero ngayon, para bang iba? Parang ako na ang bisita. Simula nung marinig ko ang bulungan nila Mama at Ricky, mas naging matalimang pakiramdam ko. Lahat ng tawag, lahat ng litrato, bawat boses sa background, lahat ng yun pinapakinggan ko ng mabuti. Hindi ko kayang ipikit ang mga mata ko at magbulag-bulagan. Hanggang isang umaga, habang nag-aalmusal ako bago pumasok sa trabaho, biglang pumasok ang isang notification mula sa anak ko. Nagpadala siya ng voice message. Masayang-masaya ang boses niya. Mama, si Lola at si Papa nag-date sa labas. Kumain kami sa karinderya eh. Parang may malamig na dumaloy sa likod ko. Si Lola at Papa? Paulit-ulit kong binasa. Sinubukan kong huwag agad mag-isip ng masama. Baka namasyal lang talaga silang lahat kasama ang mga bata. Pilit kong sinasabi sa sarili ko. Pero nung pinadala ni Jess ang picture, halos malaglag ang cellphone ko. Nasa harapan ng karinderya sila Mama at Ricky. Magkatabi at nakangiti sa isa't isa. Sa kuha ng bata, halatang kaswal na pagiging komportable nila sa isa't isa. Para bang hindi man lang sila nag-aalala na baka may makakita. Si Mama nakasandal pa ng bahagya sa balikat ng asawa ko habang kumakain sila ng pansit. May kakaiba sa kanilang tinginan. Alam ko, kilala ko ang asawa ko. Kilala ko rin ang nanay ko. Pagkatapos kong makita yon, hindi ko sila tinawagan. Para akong nilamon ng katahimikan. Nanghina ako.
Ganito ba ako kalayo sa kanila para kalimutan kung sino ako? Mahina akong tanong sa sarili ko. Nang dumating ang break time ko sa trabaho, tinawagan ko si Mama. Ma, may naon kong simula. Namasyal pala kayo nila Ricky kanina. Biglang natahimik siya sa kabilang linya. Ha? Oo. May binili lang kami sa palengke kasama yung mga bata. Ganun ba? Ang siguro. Sagot ko, pilit na ginagawang kalmadong boses. Kasi parang ang sweet niya sa picture, Ma. Biglang nag-ibang tono niya. Anak, wag mo naman bigyan ng ibang kahulugan yun. Magkasama lang kaming lumabas. Wala ka namang dapat isipin. Nagiging paranoid ka. Napaparaning ka. Hindi ko alam kung matatawa ako o maiiyak. Bakit ganun ang sagot niya? Bakit parang bigla siyang naging defensive? Kung wala naman siyang tinatago, dapat diretso lang sana yung sagot niya. Kinagabihan, tumawag ako sa asawa ko. Hindi ko na kayang itago ang bigat sa dibdib ko. Baka mabaliw ako. Ricky, malambing kong simula kahit nanginginig na ako. Umalis kayo kanina? Oo, lumabas lang kami para bumili ng ulam. Kasama yung mga bata, bakit? Normal ang tono niya. Walang kaba, walang bakas ng pagkabigla. Sanay na siya sa pagsisinungaling. Bulong ko sa utak ko. Wala naman. Nakita ko kasi yung picture. Ang sweet niyo. Sagot ko. Halos pasarkastikong tono. Sweet? Janela, si Mama yun. Nanay mo. Huwag kang magdrama ng ganyan. Natahimik ako sandali. Hindi dahil naniniwala ako, kundi dahil naramdaman kong ginagawang katawa-tawa ang nararamdaman ko. Para bang ako ang mali. Ako pa ang OA. Hindi ako nagdadrama, Ricky. May naon kong sagot. Asawa mo ko. Anak niya ako. At alam ko kung ano ang nakikita ko. Biglang lumabig ang boses niya. Janela, pagod ako. Wala akong panahon sa mga ganyang hinala mo. Kung wala kang tiwala sa amin dito, huwag mo kaming idamay sa pagiging paranoid mo. Ilang beses ko nang narinig sa kanya ang mga salitang yun. Pero ngayong gabi, parang punyal tong tumusok sa dibdib ko. Kinabukasan, nag-message si Mama ng mahaba. Anak, alam kong nagdududa ka dyan. Pero sana wag mo naman akong pagbintangan ng masama. Nanay mo ko. Kung hindi dahil sa akin, hindi makakaraos ang pamilya mo. Ako na ang nag-aalaga sa mga anak mo. Ako nang tumatayong ilaw ng tahanan nila habang wala ka pa. Sa totoo lang, hindi ko alam kung iiyak ako o magagalit. Totoo naman kasi yung sinabi niya. Siya ang nag-aalaga ng mga anak ko. Siya ang tumutulong kay Ricky. Pero bakit kailangang sabihin niya ito sa ganitong paraan? Bakit parang pinapamukha niyang may utang na loob ako, kaya wala akong karapatang magtanong? Ilang araw ang lumipas, unti-unti kong naramdaman na lumalayo si Ricky sa akin. Minsan hindi na siya sumasagot sa tawag ko. Madalas, puro si Mama na lang ang nakakausap ko. At sa tuwing tinatanong ko kung nasan si Ricky, palaging pareho ang sagot. Pagod at tulog na. Pero isang gabi, napansin ko ang kakaiba. Habang ka-video call ko si Mama, may sumilop sa likod niya. Si Ricky, walang sando. Lumabas, galing sa kwarto ng nanay ko, hindi sa kwarto naming mag-asawa. Bago pa maisara ang kamera, nakita ko ang mga mata ni Ricky na parang natigilan. Parang hindi niya inaasahang mahuli ako. Mama, nanginginig kong boses. Bakit si Ricky nasa kwarto mo? Ano kasi anak, may inabot lang sa akin. Nag-uusap lang kami tungkol sa mga bayarin. Sige na anak, bukas na lang tayo magkwentuhan ha. May gagawin pa ako eh. Bago pa ako makasagot, pinatay na niya ang tawag. Hindi ko alam kung anong mas masakit. Ang eksenang nakita ko ay yung pakiramdam na alam kong niloloko na ako ng dalawang taong pinakamalapit sa akin sa mundo. Si Ricky, na mahal ko, ang taong pinakasalan ko. Si Mama, ang taong pinagkatiwalaan ko sa buhay ko. Kinagabihan hindi ako makatulog. Napapikit ako pero gising ang utak ko. Mga alaala ng kasal namin ni Ricky, ng pagkabata ko kasama si Mama, ng pag-alis ko sa Pilipinas, dala ang pangarap naming pamilya. Lahat yun parang pelikulang paulit-ulit na pinapatugtog sa ulo ko. Pero ngayong gabi, may bagong eksena. Si Mama at Ricky sa iisang bahay, sa iisang kama at sa iisang lihim. Niyakap ko ang sarili ko habang nakahiga sa kama. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng lakas ng loob. Gusto kong umuwi agad. Gusto kong harapin sila. Pero may mga bata, may mga anak ako na walang kamali-mali sa nangyayari. Pero paano kung totoo nga? Tanong ko sa sarili ko habang tumutulo ang luha ko.
Paano kung hindi na to Paano kung hindi talaga ako paranoid? Paano kung totoo? Lumipas pa ang mga araw. Matagal ko ring pinag-isipan ang desisyong to. Ilang linggo ako nag-ipon ng tapang, umiyak sa dilim ng kwarto ko at tinanong ang sarili ko ng paulit-ulit kung totoo ba talaga ang lahat ng kinakatakutan ko. Pero dumating din ako sa puntong ayoko nang magtanong. Gusto ko nalang makita, marinig at harapin ang totoo kahit gaano kasakit. Mababaliw na ako dito sa abroad, hindi dahil sa homesick, kundi sa kakaisip. Kaya isang araw, hindi ko sinabi kina Ricky at Mama na pauwi ako. Hindi ko rin sinabihan ang mga anak ko. Nag-file ako ng emergency leave sa amo ko at nag-book ng ticket pabalik ng Pilipinas. Hindi ko rin sinabi sa mga kaibigan ko. Walang nakakaalam. Habang nasa eroplano ako, parang nilalamig ang buong katawan ko kahit hindi naman malamig. Ang utak ko naglalaro ng kung ano-anong eksena. Si Ricky at Mama sa beranda, si Ricky sa kwarto ni Mama, si Mama na tila mas asawa pa sa akin. At ang pinakamasakit sa lahat, ang posibilidad na totoo ang lahat ng yun. Madaling araw nang dumating ako sa bahay, tahimik pa ang buong paligid. Wala akong dala na kahit na anong pasalubong. Sa kanto lang kasi ako nagpababa. Daan-daan akong pumasok sa bahay. Oo, may susi ako. Kaya huwag kayong magugulat kung bakit nabuksan ko. Bawat hakbang ko para bang mabigat hanggang sa makarating ako sa loob. Maya-maya, narinig ko ang isang mahinang tawanan. Boses ni Mama at boses ng asawa ko. Hindi ko alam kung saan ko hinugot ang lakas. Marahan ang bawat pagtapak ko. Walang ingay na maririnig. At nang marating ko ang tapat ng kwarto ko, ang kwarto naming mag-asawa, doon ko narinig ang pinakaayaw kong marinig. Ricky, babangon na ako. Magluluto pa ako. Mamaya na. Gusto pa kitang kayakap eh. Gabi-gabi na nga tayong magkatabi eh. Ang pintig ng puso ko, parang kulog sa dibdib ko. Para akong sinaksak ng paulit-ulit habang nakatayo sa dilim. Hindi ko kayang isiping maririnig ko yon mula sa kanya at mula sa nanay ko mismo. Ngayon ko na kumpirma, hindi ako paranoid. Daan-daan kong binuksan ang pinto. Hindi ko alam kung saan ko nakuha ang lakas para gawin yun. Pero sa isang iglap lang, bumagsak ang lahat. Nakita ko sila. Si Ricky, ang asawa ko. Si Mama, ang taong pinagkakatiwalaan kong bantayan ng pamilya ko habang wala ko. Magkasama sila, magkadikit sa kama namin at parehas na walang saplot. Ano to? Sigaw ko sa kanila. Galit na galit ako. Parang buong galit, sakit at hiya na ipon sa isang sigaw. Parang napako naman sila. Janela, sigaw ng asawa ko na para bang biglang namutla. Hindi alam kung saan titingin. Anak, halos pabulong na sagot ni Mama. Huwag mo akong matawag-tawag na anak. Sigaw ko. Tumutulo ang luha ko. Sinasabi ko na nga ba eh. Ginagago niyo ko. Ginagago niyo akong pareho. Hindi mo naiintindihan. Anong hindi ko naiintindihan? Putol ko kay Ricky. Nakita ko. Narinig ko na. Yung bawat tawag ko. Yung bawat dahilan mo. Sinungaling ka. Napatakip ng mukha si Mama. Si Ricky naman ay lumapit pero umatras ako. Huwag kang lalapit sa akin. Huwag kang lalapit. Nanginginig kong sabi. Janela, wala naman kaming balak na saktan ka. Boses ni Mama. Nangyari lang. Nangyari lang? Halos mabingi ako sa sarili kong sigaw. Ano ba ako sa inyo, Ma? Anak mo ko, Ma. Hindi ako ibang tao. Kaya bakit? Bakit niyo to nagawa sa akin? Bakit kayong dalawa pa ang nagtaksil sa akin? Parang huminto ang oras nung gabing yun. Walang masakit na salita na pwedeng makipagsabayan sa sakit ng eksenang nakita ko. Si Mama, ang taong kinagisnan kong haligi ng buhay ko. Si Ricky, ang taong sinumpaan kong makakasama ko habang buhay. Walang sorry na pwedeng makapag-ayos ng ganitong klase ng sugat. Janela, halos lumuhod na sabi ni Ricky sa harapan ko. Mahal kita. Sadyang naging malapit lang kami ng nanay mo. Naging malapit.
Ayos lang naman maging malapit eh. Huwag lang yung magkaroon kayo ng mali siyang dalawa. Pasensya ka na. Hindi ko alam kung paano nangyari. Huwag mong sabihin hindi mo alam. Araw-araw ko nagpapakahirap para sa pamilya natin, Ricky. Araw-araw kong umiiyak sa malayo habang kayo pala. Kayo pala ng nanay ko nagsasalo habang wala ako. Hinawakan niyang ulo niya na parang wala na siyang maisagot. Si mama naman ang umiiyak. Pero sa totoo lang, wala akong maramdaman na awa sa kanila. Wala akong nararamdaman na yun kundi galit at puot. Ikaw pa talaga, ma? Bulong ko habang nanginginig ang boses. Ikaw pa talaga. Sa dami ng magiging ka-affair ng asawa ko, ikaw pa. Anak. Pasensya ka na. Naging mahina ako. Sagot ni mama sa gitna ng hikbi. Nasanay lang ako na nandyan siya. Wala naman akong intensyon na saktan ka. Alam ko ang limitasyon ko. May usapan kami ng asawa mo na pag umuwi ka, tatapusin namin ang kung anong meron kami. Ganon? May usapan kayong dalawa. Sa tingin niyo ba pag umuwi ako dito, mababalik pa sa lahat? May mali siya na kayong dalawa sa isa't isa. Sa tingin niyo ba hindi niyo yun uulitin? Baka kahit nandito na ako, ginagago niyo pa rin ako patalikod. Nung sumikat yung araw, inayos ko lahat ng gamit ko doon. Kinuha ko yung dalawang anak ko. Binitbit ko sila sa bahay ng isang kamag-anak. Alam ko, hindi ko kayang manatili sa bahay na yun. Hindi ko kayang matulog sa kwarto na yun. Sa kwartong binaboy nila. Hindi ko kayang marinig ang boses nila. At higit sa lahat, hindi ko na sila kayang makita pa. Janela, patawarin mo kami. Iyak ni mama. Hindi ko alam kung kaya ko. Sagot ko. Hindi ko alam kung kaya ko pang tingnan kayo nang hindi ako nasusuka sa sakit. Si Ricky ay tahimik. Hindi man lang lumapit habang umaalis kami ng mga bata. Siguro kasi alam niyang wala siyang karapatang pigilan ako. Alam niyang siya mismo ang sumira sa pamilya naming binuo ko. Ilang araw akong natahimik, walang tawag, walang paliwanag, walang gustong marinig. Bawat gabi, habang nakahiga ako sa kama ng pinsan ko, paulit-ulit kong tinatanong ng sarili ko, paano ko napayagang mangyari to? Pero sa dulo, alam kong hindi akong may kasalanan. Ako ang asawa, ako ang anak, ako ang lumaban. Sila ang may kasalanan. Makalipas ang 2 linggo, tumawag si mama, pero hindi ko sinagot. Pero nung marinig kong umiiyak siya sa voicemail, hindi ko napigilang makinig. Anak, hindi ko alam kung paano ko itatama yung pagkakamali ko. Hindi ko kayang mawala ka. Kahit ano, kahit itakwil mo ko, tanggap ko. Pero sana isang araw ay mapatawad mo pa ako. Inoff ko yung cellphone ko. Alam ko sa sarili ko na hindi pa ako handa. Hindi ganoon kadaling patawarin ang ganitong klase ng pagtataksil. Si Ricky, hindi na muling tumawag. Siguro yun na yung pinakamagandang desisyon na magagawa niya, ang mawala. Ngayong nakalayo na ako, doon ko mas naramdaman kung gaano kabigat ang sugat na iniwan nila. Hindi lang ito sakit ng isang asawa, kundi sakit ng isang anak. At sa bawat araw na lumilipas, pinipilit kong bumangon hindi para sa kanila, kundi para sa sarili ko at sa mga anak ko. Hindi ko alam kung darating ang araw ng kapatawaran, pero sigurado ako sa isang bagay. Minsan, ang pinakamalaking dagok sa buhay ay hindi galing sa kaaway, kundi sa mga taong akala mo kailanman ay hindi ka sasaktan. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko. Lubos na gumagalang, Janela. Kung ikaw si Janela, kaya mo bang patawarin ang nanay mo at ang asawa mo na nagtaksil sa'yo? Ibahagi ang iyong saloobin sa comment section. Ito ang inyong lingkod, Miss Kay.